Hey dude, kanina nung umalis ako ang haba ng pila ng mga naggagandang babae dahil sa interview para sa secretary position. Tapos ngayon bumalik ako, wala na silang lahat. Akala ko minatanggap ka na sa kanila eh. Excited pa naman akong makilala at makilatis. Kasi alam kong hindi ka kukuha ng secretary na hindi ka level ng kagwapuan mo. Pero sabi ni Manang Angge, wala ka rin napili sa lahat ng yon? Oh God! Tumataas na ba ang standard mo sa babae ngayon? Ang dami ko naman nakita kanina na okay ah. Bakit wala ka napili doon? Well, I don't know. Sa wala ako nagustuhan eh. Walang qualified sa kanila. Yan lang ang masasabi mo? Imposible. Sa lahat ng yon walang qualified. Baka naman ang hinahanap mo eh, yung kagaya ni Avril. Wala na si Avril dude. Di ba nga't nag-resign kasi kakasal na? Saka, huwag ka nang maghanap ng kagaya niya no. Kalimutan mo na siya. Eh sino ba nagsabi sa'yo na iniisip ko pa rin siya? Sino ba siya? She's only a secretary. Wow! Sabi mo eh, parang walang pinagsamahan. Sabagay, wala na nga pala kayong ibang pinagsamahan ni Avril. Soft bed lang, di ba? Di ko na nga babangkitin ng pangalan. Last na to, para naman magbagong buhay ka na. Pwede ba, Jones? Past is past. Matagal na ako naka-move on, no? Matagal ko na siyang kinalimutan. Sino nga ba yung sinasabi mo? Hindi ko na kasi maalala eh. Okay. O sige, ganito na lang. Para makumbinsin na talaga akong naka-move on ka na, kapag may nag-apply uli ngayong araw kahit sino pa yan, dapat i-hire mo, okay? What? Bakit ko naman gagawin yun? Eh ang hinahanap ko ay secretary. Kaya mamimili ako ng karapat-dapat. Ayoko nang syusyunga-syunga no. Kilala mo ko. Ayoko nang palagi ako nag-i-explain sa mga dapat gawin. Ayoko nang palatanong. Ayoko nang madaldal. At higit sa lahat, ayoko nang late pumasok. Okay. Ano naman ang mga gusto mo? Bakit mo naman ipinasok yung tanong na yan? Sekretary ang hinahanap ko. Trabahador. Employee. Dapat ang kukunin ko swak sa trabaho. O hindi ko pa nga nakaka-move on. Anong connect? Basta ganito na lang makipag-deal ka sa akin. Kung sino ang next na mag-a-apply, dapat i-hire mo na. Or else, anong gagawin mo kung ayaw ko? Tatawagan ko si Avril. Sasabihin kong bumalik na sa dito kasi hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Isang tawag ko lang doon. Ganon ka kalakas sa kanya, di ba? Sira ulo ka ba? Sa inis ni Andrex sa matalik na kaibigan ay pinagbabato niya ito ng mga folder na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Panay ang ilag ni Jones habang humahagalpak ng tawa. Hindi siya tinigilan ng kaibigan hanggang pumayag na lang siya para tumigil na ang binata. Maya-maya, natahimik silang pareho nang may kumatok sa pinto. Sabay silang napatingin doon at seryosong hinintay kung sino ang papasok. Nakahiga ng maluwag si Andrex nang si Manang Angge ang nagbukas ng pinto. Ay nako, Manang Angge. Akala ko kung sino na yung kumatok. Bakit, sir? May iba ka bang inaasahang dumating? Yes, Manang. Paano kasi... Hoy, tumigil ka na, Jones ha. Stop it! Okay. Seryoso na ang lolo mo ha. Sige na, titigil na ako. Pumayag ka na naman sa gusto ko eh. Ano pala ang kailangan mo, Manang Angge? Bakit ka pumasok dito? Itatanong ko lang po kung tatanggap ka pa ng aplikante. Ha? Yes, of course, Manang! Wala pang nakukuha na secretary si Andrex. Bakit siya magko-close na, di ba? May aplikante pa bang dumating? Opo. Actually, nandyan siya sa labas. Naghihintay lang. What are you waiting for? Papasukin mo na kagad. I'm sure hired na kagad yan. Believe me, let her in. Okay. Sandali lang po. Tatawagin ko siya. Pagkalabas ng babae ay nagkatingin na naman ang magkaibigan. Tumaas ang kilay ni Andrex dahil sa inis sa kaibigan habang si Jones naman ay malapad ang ngiti na para bang nangaasar pa. Umayos ng upo si Andrex sa kanyang swivel chair pagkatapos ay ipinihit niya ito para tumalikod
dahil ayaw niyang makita ang babaeng papasok sa kanyang opisina. Habang nakatanaw siya sa labas ng malapad na window glass, pinakikinggan niyang pagpasok ng aplikante. Dinig na dinig niyang matunog na stiletto heels nito habang naglalakad papasok sa opisina. Napapasimangot na lang siya habang iniisip na hindi naman niya gusto ang aplikanteng yon. Pero dahil sa kakulitan ng kaibigan ay napasubo na lang siyang i-hire ito. Nagulat siya nang naglakad si Jones at lumapit sa kanya. Nakaharap sa kanya ang kaibigan at umatras pa ng bahagya para makita niya ito. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan dahil sa malapad nitong ngiti at pakindat-kindat pa. Hindi mo ba titignan ng sekretary mo? Ikaw na lang. Ikaw naman ang nag-hire sa kanya, di ba? Ilang araw lang si Sante na yan. Pinagbibigyan lang kita eh. Oh, sa tingin ko magtatagal ito eh. Look at her. She's beautiful. Slim ang pangangatawan. Pero dude, ang sexy. Maputi. Mahaba ang buhok na straight and shiny black color. Mga tipo mo, di ba? Sobrang simple ng itsura niya pero mukha siyang mabangis ha. Bagay na bagay sa kanya yung classy, elegant black pencil skirt na tinernohan ng... teka nga miss, favorite color mo ba yung black? Skin mo na lang kasi yung naibang kulay eh. Yes, sir. Ano nga palang pangalan mo? Good morning, sir. By the way, just call me Janelle. And here's my curriculum vitae. Okay. Sige, akin na. Pagkaabot ni Jones sa folder na dala ng babae, ay binuklat niya ito saglit pagkatapos ay iniabot kay Andrix. Pre, tingnan mo. Okay na yan. Sabi mo bumalik na lang bukas. Wala na ako sa mood ngayon eh. I have to go. Tumayo na si Andrix at diretsyong naglakad. Hindi niya na tinignan ng babae hanggang sa nilagpasan niya lang ito. Nawalan na siya ng ganang pumasok sa trabaho kaya balak niyang magliwaliw na lang. Papunta na siya sa parking lot nang biglang may humigit sa kanyang braso. Jones, ano ka ba? Ginulat mo ako eh. Sinundan mo pa rin ba ako? Ang gara mo eh, bigla ka na lang umalis eh. Nasira mo na nga yung araw ko eh. Bakit pa ako mag-i-stay doon? Okay, sorry na. Ang mahal ka naman eh, may sekretary ka na. Bakit kasi ang kulit mo? Pinakialaman mo pa yung trabaho ko. Kapag hindi ko pa tinapos ang paghahanap mo ng sekretary, sa tingin mo matatapos yun? Halos 1 linggo ka na nag-hire ng tao eh. Sa dami ng pumipila, wala kang tinatanggap. Anong balak mong gawin? Palakarin lang sa harap mo yung mga babae. Sekretary naman ang hinahanap mo kasi, hindi girlfriend. Am I right? Oo na, sige na. Dapat pala magpasalamat pa ako sa iyo dahil sa ginawa mo. Okay lang naman kahit hindi mo nagawin yun eh. O ngayon, saan mo balak pumunta? Well, I don't know. Punta tayo kila Neil. Sakto, nagiinom sila. Ang loko nagsama ng mga bebot. O ano? Gora? Pumili ka doon para makalimutan mo na si Avril. Ano ba? Ang kulit mo talaga pagdating sa kanya. Paano naman kasing hindi? Mula kasi nang umalis siya, hindi na kita nakitang ngumiti eh. Napakabugnutin mo. O ano? Go na tayo. Sige na nga. Yon! Sabi na eh. Akala ko tumino na yung friend kong Casanova eh. Hindi pa pala. Iinom lang ako doon. Sabi mo eh. Hindi naman kita pipilitin eh. So suportahan kita kahit ano pa yan. O tara na. Pagdating sa bahay ng kaibigan nilang si Neil, naabutan nila ang mga ito sa bar room ng magarang bahay. Naroon na rin ang iba nilang kaibigan. Nagkakasayahan na sila, nag-iinom at nagsasayawan sa saliw ng malakas na tugtuging nakakaindak. Sinuyod ni Andrix ng tingin ang mga naroon. Kanya-kanya na silang mga kapareha. Napabuntong hininga na lang siya. Lumapit siya sa kuhaan ng alak at dinampot ang isang bote. Pre, buti napunta ka. Akala ko talaga sub-sub ka na sa trabaho eh. Si Jones kasi masyado makulit eh. Saka madaldal. Ikuha mo siya ng bebot tapos pagtakipin mo na ng bibig nila nang mahinto siya.
Di ka na nasanay dun. Inom ka lang dyan. Doon muna ako ha. Sige lang. Ayos lang ako dito. Pagkaalis ng kaibigan ay lumagok siya ng alak sa kahinanap ng tingin si Jones. Napatawa siya ng pagak nang makitang nakikipaglandian na ito sa dalawang babae. Maya-maya ay may lumapit na babae sa kanya at pinasadahan ng haplos ang matipuno niyang dibdib. Pagkatapos ay inilapit nito ang mga labi sa tenga ni Andrix saka bumulong. Hi! Pinulungan ako ng friend mo. Ang sabi niya, nalulungkot ka raw. Pwede kitang pasayahin ngayon kung want mo. Ayaw na ayaw ni Andrix na hinahawakan siya, lalo na sa bahagi ng katawan niyang. Alam niyang doon siya mahina. Pero hindi niya magawang awatin ng babae sa ginagawa nito. Ang isa pang kahinaan niya ay babae. Mabilis niyang kinabig ang babae sa kasiniil ng halik sa mga labi. Pagkatapos ay naging marahas na siya sa paghalik dito. Mabilis niyang iginaya ang babae at dinala niya ito sa isang kwarto. Kabisado naman niya ang bahay ng kaibigang si Neil dahil doon sila madalas gumawa ng bagay na nagpapasaya sa kanila. Kinaumagahan, nagising si Andrix dahil sa tawanan ng mga kaibigan niya. Lumabas siya sa silid na nagkakamot ng ulo. Bakit ang iingay nyo? Anong oras na ba? Dude! Kumusta gabi mo ha? Mukhang nag-enjoy ka. Hindi gaano. Humagalpak ng tawa ang mga kaibigan niya sa sagot na yon. Sanay na sila sa kanya. Sorry pre ha, hindi ba magaling ang nakasama mo kagabi? Hayaan mo, sa susunod, kukuha tayo ng mas magaling. Mukhang napahiya ako dun ah. Ano ka ba dude? Hindi no. Magaling naman talaga si Cindy sa kami. Sadyang iba lang ang hinahanap ng kaibigan nating to. Iba talaga tama ni Avril sa kanya eh. Ay, ganun ba? Hoy, tigilan nyo na nga ako. Nagsisimula ka na naman Jones eh. Kailangan ko nang umuwi. Papasok pa ako. Kapag nalaman ni Dad na hindi ako pumasok, nako, papasabugin na naman niya yung tenga ko sa kakadakdak. Uy, tama! Kailangan mo nga palang pumasok ngayon. First day ng bago mong secretary, di ba? Nako, paring Neil, wala ka kahapon eh. Hindi mo nakita yung bago niyang bebot secretary. Pero pwede naman natin puntahan sa office niya anytime. Oh? Talaga? Oo, may bagong secretary si Andrix. Maganda talaga. Kaso, parang misteryoso eh. Parang Leon lang. Fierce, ganun. Oh, mukhang ayos ah. Kailangan ko nga talaga makilala yan. Sa tingin mo nahigitan pa niya si Avril? Walang panama si Avril doon pre. Ewan ko lang pagdating sa kaibigan natin na yan ha. Hoy, tigilan nyo na nga ako. Puro ako na lang ang nakikita nyo ah. Ayusin nyo nga ang mga buhay nyo. O sige na, aalis na ako. Okay, bye dude! See you later! Umuwi lang ng bahay si Andrix para maligo at magpalit ng damit. Pagkatapos ay umalis din para pumasok sa trabaho. Habang nasa biyahe ay bumalik sa isip niya ang mga sinabi ni Jones tungkol sa bago niyang sekretarya. Kilala niya ang kaibigan niyang yon. Matindi itong kumilatis ng babae. Kapag sinabi nitong maganda, maganda talaga ang tinutukoy niya. Yun din ang dahilan kung bakit nahulog ang loob niya kay Avril. Pero mapaglaro ang tadhana. Pinagtagpo lang sila pero hindi para sa isa't isa. Binilisan niya ang pagmamaneho para makarating agad sa trabaho. Pagkarating dooy, inihinto niyang sasakyan sa tapat ng lobby at ibinigay ang susi sa staff para ito na ang mag-park sa kanyang kotse. Mabilis ang paglakad niya na halos hindi niya na pinapansin ng mga staff niyang binabati siya ng magandang umaga. Pagkarating niya sa office ay kaagad niyang hinagilap ng tingin kung nasaan ang bago niyang sekretarya. Napakunot ang noon niya nang makitang wala ang babae. Ay, kapag dumating ka ngayon, tanggal ka sa trabaho. Ayoko pa naman na late kung pumasok.
Kabago-bago late. Excuse me, sir. Nandyan na ho pala kayo. Good morning. Kagagaling ko lang sa ibaba para ipagtimpla ka ng kape. Sira pa lang water dispenser dito sa office nyo. Sakto ang dating nyo, bagong timpla ang kape. Ilalapag ko na lang po dito sa ibabaw ng table nyo, ha? Naayos ko na rin ang mga papers na kailangan ninyong i-check at pirmahan. Ibinigay na po pala sa akin ni Miss Angay yung mga schedule nyo for this week. Mamaya po ipapaalala ko ang mga business meetings na kailangan yung puntahan ngayon. For now, inumin niyo po muna yung kape. Kanina ka pa? Hindi ka late? Palagi akong advance ng 30 minutes, sir. Kagaya po ninyo, ayoko rin sa taong late. How did you know? Sinabi po sa akin ni Miss Angay ang lahat ng tungkol sa inyo kahapon. Kapag may kailangan kayo, nasa kabilang office lang ako. Sige po, sir. Enjoy your coffee. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinignan niya ang babae. Hindi niya maitatangging tama si Jones. Maganda nga ang bago niyang sekretarya, sexy, makinis at pinong kumilos. Pero dalawang bagay ang napansin niya rito. Kulay itim na naman ang suot nitong damit at hindi ngumingiti ang babae kapag nagsasalita. Baka masyado siyang seryoso sa trabaho kaya pati pagngiti hindi niya magawa. Well, titingnan ko pa rin ang performance mo. Feeling ko 1 week ka lang dito. Naupo na siya sa swivel chair pagkatapos ay tiningnan ang kapeng iniwan ni Janelle sa ibabaw ng mesa. Nababanguhan siya sa aroma ng kape. Kinuha niya ang tasa saka inilapit ng bahagya sa kanyang ilong para mas maamoy ito ng mabuti. Pagkatapos ay tinikman niya yon. Aba, paano niya nakuha yung timpla ko ng kape? Imposible namang itinuro sa kanya ni Manang Angge yun. Hindi nga niya makuha yung timplang gusto ko eh. Pati si Avril, hindi rin makuha yung timplang ito. Baka pareho lang kami ng taste. Tumayo siya para puntahan ang babae sa office nito. Diretso niyang binuksan ang pinto saka tuloy-tuloy na pumasok. Naabutan niya ang babae na may pinupulot sa sahig. Imbes na tingnan ang gamit na pinupulot nito, ay nahatak ang paningin niya sa magandang hubog ng katawan ng babae. Halos maiksi rin ang hapit nitong palda kaya kitang-kita ang makinis at maputi nitong legs. Bahagyang natigil sa ginagawa ang babae nang maramdaman nitong may ibang tao. Umayos ng tindig si Janelle at formal siyang hinarap. Yes sir, may kailangan po ba kayo? Dali mo sa akin yung schedule ko. Alam kong may kailangan akong i-meet ngayong araw eh. Nakakalimutan ko lang kung sino. Yes sir, papunta na po ako talaga sa opisina niyo. Tumatakbo ang oras niyo, hindi tayo pwedeng petik sa trabaho. Bawat oras ay bayad. Good, tama yun. Kaya dalhin mo na yung schedule ko for this day, okay? Hindi na niya hinintay ang sagot ni Janelle. Bumalik na uli siya sa kanyang opisina. Pagkaupo sa kanyang upuan ay muli siyang humigop ng kape. Maya-maya ay pumasok na si Janelle dala ang isang folder. Nagsimulang sabihin ni Janelle ang kanyang schedule pero hindi naman siya nakikinig. Nakatingin lang sa dalaga habang nagsasalita ito. Pinasadahan niya ng tingin ang mukha nito pababa sa liig. Maya-maya ay natuon na ang kanyang paningin sa dibdib ng babae. Titig na titig siya doon hanggang sa hindi niya na napansin na malapit na pala sa kanya ang babae. Inilapag nito ang folder sa ibabaw ng mesa. Amoy na amoy niya ang pabango nitong sweet vanilla. Halos tutok na ang mukha niya sa dibdib ng babae pero hindi man lang niya iniwas ang kanyang tingin doon. Napatigil sa pagsasalita si Janelle nang magtanong siya. Anong cup size mo? Sir? Wala kasi akong nakikitang umbok sa dibdib mo eh. Na-curious lang ako. Mukha kasi pang teenager yan. Ay hindi, mas malusog pa ata yung sa kanila eh. Sir, huwag ka pong masyadong curious. Ikakapahamak mo po yan. Curiosity kills. What? Aha?
Ako? Sa dibdib mo? Malabo. Ay, siya nga pala. Sino nagturo sa'yo ng pagtitimpla ng kape? That's my favorite coffee. That is just my mom's version of ristretto. Did you like it? Yung kape? Bukod dyan, may iba ka pa bang nagustuhan? What do you think of me? Thinking of me. Talaga ha? Darating po si Mr. Yam sa shop, sir. Inaasahan niya tayo na naroon. Mamimili na siya ng furniture na gusto niyang ipalagay sa kanyang bagong bahay. Darating siya mamayang lunch. Ay, oo nga pala. Tawagan mo si Mang Delphine para ipag-drive tayo papunta sa shop. Okay po. Pagkasabi noon ay naglakad na si Janelle palabas ng opisina. Sinundan pa ni Andrex ng tingin ng dalaga pagkatapos ay napangiti siya ng pilit. Naalala niya si Avril noong unang pasok pa lang nito bilang kanyang sekretarya. Pinasadahan lang niya ito ng tingin, pero malakas na sampal ang kanyang nakuha. Matapang at palaban si Avril at alam nito ang mga bagay na gusto niya. Hindi niya ito napigil na umalis at magpakasal sa gusto niyang lalaki. Kaya ipinagtataka niya kung bakit hinayaan lang siya ni Janelle sa ginawa niya kanina. Inaasahan niyang makakatanggap siya ng sampal, pero walang nangyaring ganon. Lumilipad pa ang isip ni Andrex nang pumasok si Janelle. Sir, eto na po ang papers na kailangan niyong aprubahan at pirmahan. Saka narito na rin po yung bagong designs na kailangan niyong makita. Okay, good. Ilagay mo na lang dyan sa ibabaw ng table ko. Okay, sir. Hihintayin ko na po pala yung papers na pipirmahan. Kailangan ko po kasing ibigay kay Mr. Lemuel bago tayo umalis mamaya. Ngayon na? Kailangan ko nang gawin to kagad? Yes, sir. Okay. Kinuha na ni Andrex ang mga papel na kailangan niyang pirmahan. Habang nilalagdaan ang mga yon, panaka-naka siyang tumitingin kay Janelle. Nakatayo lang ang dalaga sa harapan ng mesa at hinihintay siyang matapos sa kanyang ginagawa. Talagang tatayo ka dyan? Maghihintay ka dyan? Pwede mo naman itong balikan mamaya. Baka po kasi makalimutan yung gawin, sir. Mahirap maghabol ng oras. Mas okay nang maagap. Ako? Makakalimot? Ako pa talaga. Balikan mo na lang to. Naaasiwa ko kapag nasa harapan kita eh. Kung naaasiwa po kayo, pwede niyo pong bilisan para makaalis na ako agad. Sasagot pa sana si Andrex pero parang umurong na ang kanyang dila nang makita ang paniningkit ng mata ni Janelle. May kung anong takot na gumapang sa kanyang dibdib. Nakita niya ang matalim nitong titig na parabang kutsilyong makakapatay ng tao. Wala siyang nagawa kundi ang gawin ng trabaho. Pagkatapos ay iniabot niya agad ang mga papel sa dalaga. Umalis na rin agad si Janelle nang makuha ang kailangan. Ibang klase ang mata niyang yun ah. Nakakatakot. May samang kukulam siguro siya. Sino nga ba siya? Di ko pala nakita ang resume niya. Nasaan na ba yon? Dinampot niya agad ang resume ng dalaga sa kabinasa yon. Sakto namang dumating ang mga kaibigan niyang sina Jones at Neil. Sinalubong niya ng masamang tingin ang mga ito dahil alam niyang mangungulit na naman sila. Oh, bakit nandito kayo? Oh, relax. Nagsasaliyong ka na naman eh. Dumaan lang kami ni Neil kasi gusto niyang makilala yung bago mong sekretary. Ay naku, tumigil nga kayong dalawa. Pumunta na lang kayo kung saan kayo pupunta. Hindi yung panay kayo istorbo dito eh. Hindi pre, titingnan ko lang naman eh. Doon pa rin ang office, di ba? Sa dating pwesto ni... Huwag mong banggitin doon. Naka-move on na yan eh. Good. Pero may bago na tayong pangalan na babanggitin. Janelle. Janelle ang bago niyang secretary. Buisit. Ano bang amoy niyang kamay mo? Bakit ganyan? Ano nga ulit yung pangalan niya? Janelle? O tara, puntahan natin tapos
patimpla tayo ng kape. Di ba yun lang naman ang ginagawa ng mga sekretary? Taga-timpla ng kape? Kaya nga. Kaya pala nahihirapan si Andrix mag-hire ng bagong sekretary kasi wala sigurong may experience na magtimpla ng kape. Dapat barista pala kinuha nito eh. Ay nako, mga asungot na to. Sarap buhay nyo, patambay-tambay lang ah. Naol! Uy, ayan na pala, si Miss Beauty. Ay, Miss Janelle. Sandali, umuwi ka ba kahapon o dito ka natulog? Ha? Bakit po, sir? Same outfit kasi. Naka-black ka na naman eh. Favorite color? Sabi na nga ba't yan ang sasabihin mo eh. Ay, siya nga pala. Pwede mo ba kaming ipagtimpla ng kape? I'm sorry, sir. Hindi kasama sa trabaho ang ipagtimpla kayo ng kape. Tsaka wala naman kayo sa bahay ko para i-entertain ko kayo. Anis! Hoy, tigilan nyo na nga yung dalawa. May point naman siya eh. Sige na, umalis na kayo. Aalis din ako mamaya. Pupunta ako sa shop. Darating kasi si Mr. Yam eh. Dumaw lang talaga kami pre. O sige, alis na rin kami. Uy, tayo na. Mukhang hindi tayo na makakatikim ng kape dito. Tara na. Sa labas na lang tayo magkape. Pagkaalis ng mga kaibigan ay napangiti si Andrix. Patago niyang tiningnan si Janelle. Nakita niya ang pagtaas ng kilay nito habang nakatingin sa mga kaibigan niyang palabas na ng opisina. Bakit ka nga pala nandito na naman? May kailangan ka ba? Yes, sir. Tumawag po si Mr. Yam at sinabi niyang on the way na siya sa shop. Ano? Medyo malayo ang shop dito. Tawagan mo nga si Mang Delphine. Yes, sir. Naghihintay na po siya sa labas. Talaga? Bakit parang ang bilis mo namang kumilos? Nagpapakitang gilas ka ba? Sinabi ba sa'yo ni Manang Anggi na isang sekretarya lang ang tumagal sa akin? Yes, sir. Nasabi niya na po lahat sa akin. Talagang sinabi niya yon? Yes po. Dapat po bang hindi? Madaldal talaga ang isang yun ah. Ano-ano pa kaya mga sinabi niya sa'yo? Ay mali. Dapat pala ang tanong ko ano mga hindi niya pa nasasabi sa'yo? Itatanong ko po sa kanya kapag nagka-oras ako. Sa ngayon po kasi focus muna ako sa trabaho. Umalis na tayo, sir. Baka mauna pa sa atin si Mr. Yam sa shop. Okay, let's go. Sa sasakyan, habang nasa biyahe sila ay hindi mapakali si Andrix. Magkatabi sila ni Janelle sa backseats. Kahit anong iwas niya ng tingin sa babae ay hindi pa rin siya mapakali. Palaging hinahatak ang kanyang mata na tingnan nito. Kampante lang na nakaupo si Janelle. Naka-cross legs pa at diretso ang tingin sa unahan ng sasakyan. Wala itong kagalaw-galaw na parabang ingat na ingat sa mga kilos. Sir, may kailangan ka ba? Heto ang tubig. Mukhang natutuyuan ka ng laway. Inumin mo ito. Hindi, ayos lang ako. Okay po. Sabihin mo nga, robot ka ba? Sir? Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Wala naman po akong ginagawa, sir. Kaya bakit naman ako mapapagod? Yun na nga wala kang ginagawa. Ano po ba ang gusto niyong gawin ko, sir? Wala. Nagkasalubong ang tingin nilang dalawa. Pinawi na lang ni Andrix ang tingin niya dahil hindi niya matagalan ang titig ni Janelle. Sabi ko naman sa iyo sa unahan ka umupo, di ba? Kainis oh. Sorry po, sir. Hindi talaga ako nauupo sa unahan ng kotse. Ha? Bakit? Natrauma na po kasi ako simula nung naaksidente ako. Sa unahan ako nakasakay noon. Ganun ba? Di bali na. Basta, huwag ka lang didikit sa akin ha. Ilayo mo yung legs mo. Sa susunod, mag-slacks ka na lang. Napakaiksi ng skirt mo oh. Dapat nagpanty ka na lang Sa susunod po, sir. Pasensya na. Sabi kasi ni Miss Angge, ito raw ang uniform. Magpapanty ka nga sa susunod. Po, mag-i-slacks po ako. Ay, ang gulo mo kausap. Bakit po? Gusto niyo ba ako magpanty? Ano? Shit! Stop this nonsense talk, okay? Si Andrix na ang dumistansya. Umusod siya sa bandang pintuan para hindi na niya madikitan si Janelle.
Tahimik na ang buong biyahe hanggang sa marating na nila ang shop kung saan ginagawa ang mga furniture na kanilang binibenta. Doon din nakadisplay ang bagong gawa na hindi pa nadadala sa showroom. Pagkababa nila sa sasakyan, ay dumiretso agad sila sa opisina. Mabutit nauna tayo kay Mr. Yam. Nakakaya kapag nauna pa siya dito. Alam mo, Janelle, kailangan may close natin itong deal. Kapag sa atin siya kumuha ng mga furniture, tsak na hindi lang ito ang unang beses na kukuha siya. Mahilig magtayo ng mag-arambayang lalaking yan tapos ibinebenta niya. Marami kasi siyang kakilalang mayayaman. Saka pwede pa niya tayo ma-refer sa mga kakilala niya. Kaya mag-set ka ng isang restaurant para lunch mamaya. Okay po, sir. Tumingin na po ako ng mga malalapit na restaurant dito para hindi na natin siya ilayo pa. Look at these papers na pinrint ko kanina sa office. Mga restaurant ito na malapit lang dito. Pwede po kayong pumili dyan, tapos tatawagan ko. Naisip mo na to kagad? Yes, sir. Lunch meeting po, di ba? Oo nga. O sige, eto na lang. Mukhang maganda ang place based sa mga pictures na pinakita mo. Well, yan din ang first choice ko. We have the same taste. Tatawagan ko na po ito para makapagpa-reserve. Tumango na lang si Andrix pagkatapos ay tumingin sa labas ng glass window. Maya-maya ay nakita niya na ang kotseng pula na pumaparada sa harap ng shop. Tinignan niya munang mabuti kung sino ang bababa ng sasakyan. Napangiti siya nang makita ang kliyenteng kasama ang asawa nito. Janelle, nandyan na sila. Salubungin mo na at dalhin mo sila dito. Yes, sir. Purong salamin at transparent ang dingding ng opisina, kaya nakikita niya ang ginagawa ng mga ito. Pagpasok sa opisina ni Mr. Yam at ng asawa niya, ay binati agad ni Andrix. Pagkatapos kamayan ng mga ito, inaya niya ng libuti ng shop para makapamili sila ng mga design na hindi pa nakikita ng ibang kliyente. Ibinida niya ang kanilang mga produkto na ikinabilib naman ni Mr. Yam dahil sa pagiging hands-on nito sa negosyo. Napangiti na rin si Andrix dahil sa mahusay na pagtulong sa kanya ni Janelle na asikasuhin ang mga kliyente. Maya-maya ay hinayaan na lang nilang mag-ikot ang mag-asawa para tignan ang mga design. Nakatayo lang sila habang pinapanood ang dalawa. Napansin naman ni Andrix na sobrang lapit ni Janelle sa kanya. Nasa gilid niya ito kaya hindi niya maiwasang mapatingin sa leeg dahil doon nagmumula ang pabango na kanyang naaamoy. Masyado kang malapit sa akin? Sir? Biglang kumabog ang dibdib niya nang tumingin sa kanya ang babae. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakakaramdam siya ng kaba. Hindi niya magawang idiretso ang tingin kay Janelle. Pero may humahatak sa kanyang tingin ng mukha nito. Nakatuon ang paningin niya sa mapupulang labi ng dalaga. Ang sabi ko, lumayo ka. Naalibadbaran ako . Ay, sorry po sir. Hindi ko napansin na nandyan pala kayo sa gilid ko. Bahagyang lumayo si Janelle pero lalo namang na-magnet nito ang paningin ni Andrix. Natitigan niya ng matagal ang dalaga dahil abala ito sa pagmamasid ng kanilang kliyente. Maya-maya ay kinuha niya ang panyo sa likod ng bulsa ng kanyang slacks at saka pinahira ng namumuong pawis sa noo. Biglang nanlaki ang kanyang mata nang hawakan siya ni Janelle sa braso. Pagtingin niya dito ay nakita niya ang malapad nitong ngiti. Sir, mukhang nakapili na sila ng designs na gusto nila. Ayun sila tinatawag na po tayo. Lapitan na natin. Ha? Anong sabi mo? Tara po, sir. Sandali, huwag mong bilisan ng paglakad. Sinabi ko ng... Dali-daling hinabol ni Andrix ang dalaga dahil natapilok ito matapos bumangga ang paa sa hindi pantay na semento. Mabilis niya itong sinalo bago pa bumagsak. Nayakap niya ito dahilan para masubsob ang mukha niya sa leeg ng dalaga. Nang makaayos na sila ng tindig, ay sa kanya ito binitawan. Sabi ko kasi huwag magmadali . Hindi nakakabili ng parte ng katawan na pamalit . Saka pwede ba? Magpalit ka nga ng pabango mo.
Sakit sa ilong yan eh. Talaga ba? Sabi ng sales lady mabango raw to. Naniwala pa naman ako. Ang hirap talaga kapag walang pang-amoy. Di bali po, magpapalit na lang ako ng pabango bukas. Anong sabi mo? Wala kang ano? Wala po akong pang-amoy, sir. Hindi ko naaamoy ang mga yan. Kaya nagtitiwala na lang po ako sa sasabihin ng iba. Mabuti po at sinabi niyo sa akin. Tayo na po. Puntahan na natin sila. Sige. Matapos makipag-deal sa kliyente at nagkapirmahan ng kontrata, ay tumuloy sila sa pinareserve na restaurant para doon mananghali. Nagkaroon pa ng ilang kwentuhan doon habang kumakain pagkatapos ay nauna nang magpaalam ang mag-asawa sa kanila. Pagkaalis ng mag-asawa ay nagpaalam naman si Janelle na pupunta muna sa restroom. Makalipas ang ilang sandali ay sumunod si Andrix para abangan ng dalaga paglabas nito, pero nagkunwari itong galing din sa banyo. Oh sir, nandyan po pala kayo. So, pwede na ho siguro tayong bumalik sa office. Nagpalit ka ng damit? Opo. Saka naghilamos din. Nakakahiya talaga kanina. Pinaliguan ko pa naman ang sarili ko ng pabango para maging presentable sa kliyente. Hindi pala mabango yun. Sorry po talaga sir, nakakahiya. Saka nakakahiya rin po sa inyo kasi palagi inyong naaamoy. Ano kasi? Ano po yun? May sasabihin ho ba kayo? Kalimutan mo na yung sinabi ko sa'yo tungkol sa pabango mo. Po? Bakit ko naman kakalimutan yon? Ikaw lang nagsabi sa akin ng totoo. Ano ka ba? Masyado kang paniwalain. Meron bang gagawa ng pabango na hindi mabango? Di dapat pabaho ang tawag doon. Kung ganon, hindi talaga mabaho yung pabango ko. Nasa tao kasi yon kung gusto nila o ayaw nila yung amoy. Pero hindi ibig sabihin na mabaho yon. Masyado ka lang kasing maraming maglagay kaya tumatapang na eh. At saka, okay, hindi talaga mabaho yung pabango mo. Mabango talaga yon. I lied. Okay, bumalik na tayo sa office. Pagkasabi noon ay seryosong tumalikod si Janelle. Naglakad na ito palabas ng restaurant. Napahampas na lang sa noo si Andrix at hindi alam ang gagawin kung susundan ba ang dalaga o hahayaan na lang ito. Shit, nagalit ba yun? Ay, kailan ba yung sumaya? Isang ngiti lang ang ginawa niya kanina, tapos hindi na naulit. Kaya ibig sabihin, wala sa bukabularyo niyang sumaya. Ano naman kung nagalit siya? Pakialam ko ba? Tahimik uli sila habang nasa biyahe pabalik ng opisina. Pagdating doon ay naging abala sa trabaho si Janelle, dahilan para hindi niya makausap para tanungin kung galit ba ito. Hanggang sa naisip niyang hindi naman yun ganon kaimportante kaya hinayaan na lang niya. Lumipas ang mga araw at napapansin niyang hindi na gumagamit ng pabango si Janelle. Nakita rin niya ang bote ng pabango nito na nasa basurahan nang mangolekta na ng basura ang janitor. Nakaramdam siya ng lungkot dahil naisip niyang malaki ang dulot ng sinabi niyang yun. Nang makita niya ang dalaga ay tinanong niya ito tungkol doon. Janelle? Yes sir? Bakit nasa basurahan yung pabango mo? Yun po. Ayoko na kasi. Okay. Hindi naman yan tungkol doon sa sinabi ko ha. Nagdamdam ka ba? Nako, hindi po sir. Hindi na tayo mga bata para magdamdam sa maliit na bagay. Bakit mo tinapon yung pabangong yon? Sinabi ko naman sa'yo na hindi naman talaga yung mabaho, di ba? Ako po kasi yung tipo ng tao na hindi itinatabi ang mga bagay na may masamang alaala. Sa bagay. Okay. Ikaw naman eh. Yan lang po ba? Oo. Sige po, marami pa akong tatapusing trabaho. Napabuntong hininga na lang siya dahil kahit ganon ang sinabi ng dalaga, ay alam niya talagang nasaktan ito. Pauwi na siya at hindi pa rin mawala sa isip ang tungkol doon. Kaya tinawagan niya si Jones para magpasamang bumili ng pabango. O pre, may pupuntahan ka ba? Oo. Di ba nga sinama kita? Bibili nga tayo ng pabango, di ba?
Napakarami mong pabango sa kwarto mo. Di mo naman nauubos. Di mo nga nagagamit yung iba eh, tapos bibili ka na naman. Saan mo ba gagamitin? Hindi naman to para sa akin eh. Oh, so para sa babae. Oo, kaya tulungan mo akong maghanap ng pabango na babagay sa kanya. Hanip, may bago ka na namang kinakalukuhan ha. Congrats dudes, binabati kita. Naniniwala talaga akong tuluyan ka nang nakalimot. Eh teka, para kanino ba yung pabango na yan? Ipakilala mo naman sa akin yung bago mong bebot oh. Ano ka ba? Kilala mo na yun. Saka, hindi to kagaya ng iniisip mo. Peace offering to. Nagalit yata kasi sa akin eh. Sinabihan ko kasi na mabaho ang pabango niya. Kaya mula nun, hindi na nagpapabango. Talaga? Pero di talaga maganda ang amoy. Niloloko ko nga lang eh. Kaso, sineryoso eh. Oh, kaya bibila mo na lang ng pabango. Okay, sakto. Doon tayo sa stall na yon. Magaganda mga pabango doon. Saka branded. Hindi. Dapat dun lang tayo sa affordable. Ano? Magre-regalo ka ng pabango na mumurahin? Gusto mong murahin ka? Eh paano niya bibili yung pabango kung masyadong mahal? Eh di ba iririgalo mo lang? Pang peace offering? So bakit kailangan isipin mo pa kung mabibili niya o hindi? Eh kapag naubos yung pabango at nagustuhan niya, sa tingin mo ba kaya niyang bilhin? Mukhang mataas pa naman yung pride niya. Ay teka, hindi mayaman yung babaeng nagustuhan mo ngayon? Nako, yari ka. Natatanda mo ba yung sabi ni tita? Di baling sa mga mayayamang babae raw para kahit matuluyan ka doon, hindi nalalayo sa estado ng pamilya nyo. Kapag nalaman niyang mahirap lang yan, nako, humanda ka. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang dude, tigilan mo na yan. Hindi ko nga ito babae. Napaka mo naman eh. Sama mo na lang ako, daldal mo. Eh kanino ba kasi? Doon na lang tayo sa kabila, mumurahin lang na pabango dyan. Okay, tara, mamili na tayo. Mag-iisang oras na ang pamimili nila ng pabango pero hindi pa rin nakakapagdesisyon kung ano ang bibilhin ni Andrix. Nayayamot na si Jones sa kahihintay sa kanya. Ano, matagal pa ba? Hindi ko pa rin ba nakakapag-decide? Hindi naman para sa iyo yung bibilin mo pero parang ikaw yung namimili ng amoy ah. Siyempre, ako ang palaging nakakaamoy nito. Kaya dapat yung gusto kong amoy. Oh, akala ko ba hindi mo babae yan? Hindi nga. Para kay Janelle kasi ito. What? Sandali nga. Oo. Tumigil ka na. Hindi to kagaya ng iniisip mo. Sige na, amoy mo to. Mabango, di ba? Oo, pwede na. Pero ang sabi ng sales lady, hindi yan ang bestseller nila eh. Hindi nga raw yung mabili. That's why ito ang bibiling ko. Para kahit tumalo siya sa iba, alam kong amoy niya. Miss, kukunin ko na to Mga 12 pieces siguro. Ayos na muna yon. I smell something here. Pero kaya ko pa maghintay ng ilang araw. Babalik ka sa akin tapos sasabihin mong, dude, paano ba to? Mukhang tinamaan na yata ako Malaking problema yun. Sira ulo ka talaga. Kinabukasan, habang nasa opisina si Andrix, panay ang lakad niya ng pabalik-balik. Nag-iisip siya kung paano ibibigay sa dalaga ang binili niyang pabango hanggang sa naisip niyang ipatong yon sa lamesa ni Janelle habang abala ito sa ginagawa. Napahinto naman ang dalaga at tinignan ng pabango saka ibinaling ang tingin kay Andrix. Ano po yan, sir? Pabango? Oo nga po. Bakit niyo po inilagay dyan? Napulot ko, kakalat-kalat kasi. Baka sa'yo. Pwede bang wag mong ikakalat ang pabango mo? Kasi kapag gumulong ito't natapakan, mapipilayan pa yon. Tago mo na lang. Hindi po akin yan, sir. Hindi? Hindi po. Okay. Sige, ipagtatanong ko na lang sa iba. Bumalik si Andrix sa kanyang opisina at padabog na inilagay ang pabango sa ibabaw ng mesa niya. Ay nako buwisit. Bakit kasi magbibigay lang ng pabango ang hirap pang gawin? Paano ko na ibabalik yan sa kanya? Paano ko na ibibigay uli? Kainis naman Naupo siya sa swivel chair
at pinaikot-ikot ito habang nag-iisip ng paraan. Maya-maya ay bumalik uli siya sa pwesto ni Janelle. Dinala uli niya ang pabango, pati ang isang paper bag na naglalaman ng mga kasama nito. Oh, Sir, ibinalik niyo na naman po yan. Sige po, naiintindihan ko na. ayun naman pala eh. Pinahirapan mo pa ako. Oh, eto pa. 12 pieces yan. Ho? Napakarami naman ho nito. Lahat po ba to ay napulot nyo at hinahanap ang may-ari? Pero sige po, ako na po ang gagawa. Ipagtatanong-tanong ko po sa mga nagtatrabaho rito. For sure naman isa sa kanilang nagmamay-ari nito at baka kanina pa niya hinahanap. Sira ka ba? Sinong tanga naman na makakawala ng ganyang kadami? Sa'yo yan, binili ko. Kasi napansin ko hindi ka na gumagamit ng pabango eh. Sumasakit ng ilong ko sa gamit mong fabric conditioner eh. Gamitin mo na yung pabango na yan ha. Ako pumili niyan, kaya alam kong mabango talaga yan. Bukas, gamitin mo na yan ha. Dahil kung hindi, huwag ka nang papasok. Ipagbabawal ko na dito ang pumasok ng hindi nagpapabango. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ng dalaga. Nakaawang ang mga labi nito nang iwan niya doon. Pagpasok niya sa kanyang opisina, sunod-sunod ang pagbuga niya ng hangin. Sinusuntok-suntok pa niya ang kanyang dibdib para mawala ang malakas na kabog nito. Ay, salamat. Naibigay ko rin. Bahala na siya kung gagamitin niya yun o hindi. Basta napalitan ko na yung pabango niya. Hindi na siguro sasama yung loob niya. Kinabukasan, ganado siyang pumasok sa trabaho. Maaga pa lang ay bumiyahe na siya. Malapad ang ngiti niya dahil wala pa ang kanyang secretary. Napaaga siya ng husto dahil siya pa lang at ang gwardya ang naroon na nagbubukas ng mga gusali at ng mga ilaw. Pumasok siya ng maaga para malaman niya kung gagamitin ba ni Janelle ang binili niyang pabango. Nang dumating ang dalaga, kagaya ng ginagawa nito sa umaga, ipinagtitimpla siya ng kape. Nawala ang sigla niya nang hindi naamoy ang pabango. Bakit hindi niya ginamit? Hindi niya nagustuhan yung amoy? Imposible. Wala siyang pang-amoy, di ba? Sabi kong gamitin niya yun eh. Ang arte-arte. Teka, hindi kaya ayaw niya kasi mumurahin lang yun? Tama nga yata si Jones ah. Dapat ay mamahalin na yung binili ko. Ay, nakakainis. Ang hirap talaga ispilingin ng mga babae. Lalo na yung babaeng yan. Ang hirap pulihin ng ugali. Ay, kakainis. Bahala na nga siya. Buong araw na mainit ang ulo niya. Lahat ng kanyang staff ay nasisigawan niya. Hanggang sa mag-uwian na ay hindi pa rin nawawala ang kanyang inis. Nakasakay na siya sa elevator para bumaba. Pasarado na ang pinto nang humabol si Janelle. Dali-dali itong pumasok pagkatapos ay tumayo sa gilid. Dalawa silang nasa loob pero hindi sila nag-iimikan at nasa magkabilang dulo pa. Napatingin siya sa dalaga nang maamoy ang pabango nito. Hindi na niya mapigil ang pagngiti nang malamang ginamit na ni Janelle ang ibinigay niyang pabango. Bahagya pa siyang tumalikod para hindi makita ng dalaga ang kanyang pagngiti na hindi na rin niya maalis. Pagkabukas ng elevator ay naghiwalay na rin sila ng daan dahil papunta siya sa parking lot kung saan ay naroon ang kanyang kotse, habang si Janelle naman ay nagko-commute. Rush hour na at naipit siya sa traffic pagkalabas niya ng kalsada. Nakita niya si Janelle na nag-aabang pa rin ng masasakyan. Nang matapat sa dalaga ang kanyang kotse, binuksan niya ang bintana at binusinahan ito. Pagsilip ni Janelle ay inaya niya itong sumakay na. Sir? Sumakay ka na. Mahirapan kang makasakay, siksikan. Di ba same way lang naman tayo? Pero po kasi... Sakay na. Binubusinaan na tayo ng nasa likod oh. Dali-daling sumakay si Janelle sa likuran ng sasakyan. Hinabol niya ito ng tingin at kunot-unong pinagsabihan. Diyan ka talaga uupo? Ginawa mo naman akong driver mo. Ha? Kasi po sir, hindi ako umuupo sa unahan. Ay nako. O sige na, diyan ka na lang. O paano ma'am?
10 kita ihahatid. Ma'am, Sandali lang po. Lilipat na lang po ako dyan sa unahan, sir. Bumaba uli si Janelle ng sasakyan para lumipat sa unahan. Napangiti naman si Andrex dahil nasunod na naman ang kanyang gusto. Nang umaandar na ang sasakyan, napansin niyang hindi komportable si Janelle. Noon lang niya ito nakitang panakanakang yumuyuko at minsay ibinabaling ang ulo na para bang may iniiwasang tingnan. Nakita rin niya ang kamay nitong nanginginig habang nakapatong sa kanyang mga hita. Bigla na lang niyang naisipang hawakan ng kamay ng dalaga. Sir, kinakabahan ka ba? Natatakot ka? Dahil sa trauma mo? Huwag ka mag-alala, hindi ako kaskaserong driver. Mahingit ako magmaneho kaya safe ka. salamat po. Pwede mong ikwento sa akin ang nangyari kaya ka nagka-trauma. Sabi kasi, kailangan daw yun para magamot ang takot. Ganun ba? Kung ayaw mo naman, ayos lang. Hindi naman ako namimilit 7 years old ako noon, nakasakay ako sa unahan. Sa ganitong pwesto. Si Papa ang nagmamaneho. Lasing siya noon. Nag-away sila ni Mama. Nahuli ni Mama na may babae si Papa. Pinalayas ni Mama ang Papa ko pero si Papa ang ginawa niya. Sapilitan akong isinama. Sa kanya raw ako sasama at hindi kay Mama. Pinasakay niya ako sa kotse. Tapos pinaandar niya ng matulin kasi si Mama hinahabol kami. Kinukuha niya ako, iyak ako ng iyak noon. Nagwawala ako kasi ayaw kong sumama sa kanya. Mabagsik si Papa. Nananakit kasi siya. Hindi siya tumitingin sa kalsada. Tapos nag-overtake pa. Hanggang sa hindi niya napansin ang mga truck sa unahan namin. Nagumigewang-gewang din ang takbo. Sobrang takot ko noon kaya pumikit na lang ako. Dinig na dinig ko yung ingay ng banggaan. Nung huminto na ang lahat, pagdilat ko, ang mukha ni Papa ang una kong nakita. Duguan siya. Dilat ng mata niya. Nawalan ako ng malay nun. Akala ko talaga patay na ako. Himalang nabuhay pa ako matapos ang aksidenteng yun. Yan din ba ang dahilan kung bakit napakaseryoso mo? Iilang beses pa lang kasi kitang nakikitang umiti Nung namatay si Papa, after 1 year, nag-asawa uli si Mama. May 2 anak ang asawa niya. Nawalan siya ng panahon sa akin kasi mas mahalaga sa kanya ang bago niyang pamilya. Kasama ko sila sa isang bahay pero sila parang hindi ko kasama. Lagi akong nakabukod. Hanggang sa nasanay akong palagi na lang ako nasa kwarto. Kwarto, school. Wala kang kaibigan? Kaibigan? Hindi ko nga alam kung bakit lahat ay umiiwas sa akin. Ayos lang din naman. Nasanay na ako mag-isa. Ganun talaga siguro kapag boring kasama. Weird nga ang tawag nila sa akin. Weird. Oo, tama. Weird ka nga. Di ba? Sige, ganito na lang. Magsasasama ka sa akin ha? Para magkaroon ka naman ng bagong environment. Ha? Naku, wag na po. Nakakahiya. Mayaman ang pamilya niyo. Ano naman? Sakto. Nag-aaya sila Jones ng swimming. Di nga sana ako pupunta kasi hindi naman ako mahilig sa ganun Pero ngayon, nagkaroon na ako ng dahilan para pumunta. Dadaling kita doon. Naku, wag na po sir. Nakakahiya po talaga. Baka magka-problema ka lang sa akin. Baka mapahiya ko lang kayo. Mas mapapaya ako kapag hindi ka sumama. Basta isasama kita. Nang dumating ang araw ng swimming, sila na lang 2 ang hinihintay. Resort ni na Jones ang pinuntahan nila kaya nasolo nila ang lugar. Tumahimik bigla ang mga kaibigan ni Andrex nang makita silang 2 na magkasama. Pagkalapit nila ay pinasadahan ni Jones ng tingin si Janelle mula ulo hanggang paa nito. Uy, ano bang ginagawa mo? Kasi naman, iba ang suit niya ngayon compare sa suit niya sa trabaho Pero bakit kasi nakaitim pa rin? Okay, given na paborito mo yung kulay na yan. Pero wala ka bang ibang damit na hindi kulay itim? Wala pasensya na. Naku po,
Mukhang hindi ka pa nabibigyan ni Andrex ng makulay na buhay ah. Nagtawanan ng lahat dahil sa birong yun ni Neil. Kaagad naman silang sinaway ni Andrex dahil nahalata niyang medyo naiilang na si Janelle. Uy, tama na nga yan. Isinama ko siya dito para magkaroon ng bagong mga kaibigan. Hindi mga bagong taga-bully ha. Huwag mo na silang pansinin, Jane. Dito ka na. Paupo ka dito. Basta mag-enjoy ka lang. Hindi naman pwede na ganyang outfit dito. Tingnan mo naman ang ganda-ganda ng resort. Tapos ang mga suot namin pang swimming. Tapos si Janelle nakapantulog. Erika, di ba may dala kang extra pang swimming? Pairamin mo naman si Janelle oh. Hindi siya makaka-enjoy kapag ganyan ang suot niya. Ha? Naku, wag na. Hindi naman ako maliligo sa pool. Bakit hindi? Sayang naman. Huwag niyo nang pilitin ng ayaw. Bakit bang kukulit ninyo? Hindi na nila napigil ang mga kaibigan ng hilahin si Janelle para pagpalitin ng suot. Napakamot na lang ng ulo si Andrex at wala nang nagawa pa. Maya-maya ay siya naman ang naging topic ng mga kaibigan niya. Anong palabas yun, dude? Ang alin? Bakit mo siya isinama dito? Ganun na kayo ka-close? Nagtataka ka pa. Parang di mo naman alam kung gaano kabangis sa chicks ang kaibigan natin na yan. Di ba nga, inaasahan na natin to? Wala naman sekretarya si Andrex na umalis nang hindi niya nakukuha di ba? Ay, oo nga. Pero maliban kay Avril si Janelle lang ang isinama niya sa grupo nating to. Ano yan, dude? Lumalalim na ba? Sabi ko sa iyo ingat-ingat ka. Malayo yan sa level ni Avril. Saka, tingnan mo anong nangyari sa kanya. Nakagawa ng paraan ng parents na paghiwalayin kayo. Play-play lang tayo dito bawal ang seryoso May paglalim na pala ng feelings. Gara, di ako na-inform Dapat nga yung pigilan na habang maaga pa. Nako, masasaktan ka lang uli, Andrex. Teka, ano bang pinagsasabi nyo? Isinama ko lang siya dito para magkaroon ng bagong environment. Yun lang. Okay, sabi mo Mabuti na lang in-invite ko si Cindy. Overnight tayo dito Kaya kung magsasama kayo ng babae sa kwarto, dapat kilala nyo isasama nyo. Para wala tayong problema, okay? Enjoy lang tayo dito. Walang seryosohan Hindi na kumibo si Andrex dahil alam niyang may punto naman si Jones. Kinuha na lang niya ang bote ng alak, saka binuksan yun at sinimulan niya ng uminom. Maya-maya ay bumalik na ang babae na nagdala kay Janelle. Ibinalik na nila si Janelle na nakasuot ng two-piece na bumagay sa kutis nito ang kulay nitong pula. Titig na titig si Andrex kay Janelle. Halos gusto niya na itong suotan ng damit para maitago ang halos perpektong katawan. Pero dahil ayaw niyang maging KJ sa mga kaibigan, umiwas na lang siya ng tingin. Sunod-sunod na lang na pagtagay ang ginawa niya. Mabilis siyang nakaramdam ng init dahil sa alak at dinagdagan pa ng sexing katawan ni Janelle na hindi niya magawang hindi tignan dahil nakaupo ito sa tapat niya. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Cindy at inagaw ang basong pinag-iinuman niya ng alak. Tinungga ng babae ang laman nito bago siya kinausap. Mag-iinom ka na lang ba? Akala ko swimming ang ipinunta natin dito. Tara doon, magbabad tayo sa pool. Mauna ka na. Wala pa ako sa mood Hay nako, alam ko naman kung bakit di ka makaalis Hey girl, you! Ha? Ako? Bakit? Hihiramin ko lang siya saglit Ayaw kasi sumama sa akin Hindi ko naman yun pag-aari kaya hindi mo naman kailangang ipagpaalam. Oh, yun naman pala At least malinaw na Tara na, wala ka naman palang binabantayan dito Napilitan ng sumama si Andrex dahil hinihila na siya ni Cindy. Lumusong sila sa pool kasama ng ibang mga kaibigan. Sinulyapan pa niya si Janelle at nakitang kinakausap ito ng iba nilang mga kasama. Nakampante siya dahil nakita niyang ayos naman si Janelle dahil ngumingiti na ito habang nakikipag-usap sa iba. Nagulat siya nang bigla na lang niyang naramdaman ang pagdikit sa kanya ni Cindy. Iniaabot nito ang isang baso na may lamang alak. Hoy, uminom tayo. Huwag kang panay titig doon, no? Hindi naman kayo, di ba? What? No! Good. Eh di sa akin ka na lang mag-focus.
Kaya ko naman ibigay sa'yo lahat eh. Ano bang kailangan mo? Tell me. Wala. Okay, sa ngayon, wala pa. Mamaya, meron na rin yan. Tara, inom tayo. Let's have some fun. Nandito tayo para magtanggal ng stress at magsaya. Nakampante si Andrex nang makitang nakakasabay na si Janelle sa mga kasama nila. Hindi na ito naiilang. Dahil doon ay nagawa na rin niyang makipagsabayan sa inom sa mga kaibigan. Hanggang sa gumabi na at nakaramdam na siya ng antok, dala ng kalasingan. Pumasok na siya sa loob para maligo sa banyo dahil gusto niya na ring matulog. Bago pumunta sa banyo ay kumuha muna siya ng tubig na maiinom sa kusina. Nagulat siya nang biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Pagharap niya para kilalanin ito ay bigla na lang siyang siniil ng halik sa mga labi. Lasing na lasing si Cindy at hindi na nito mapigil ang sarili. Kumalas siya para awatin ang babae pero mapilit ito. Ano ba? Bakit mo ko tinatanggihan ngayon? Hindi mo ako pwede tanggihan, no? Dapat palaging oo lang, okay? Halikan mo ko, Andrix. Angkinin mo ako uli ngayon. Kung alam mo lang na hindi ko nalimutan ng gabing yun, hinahanap ko na yun eh. And this is the chance to do it again. Hindi mo kailangan magpapigil. It's all right. Now kiss me. Kiss me. You're drunk. Iatid na kita sa room mo. Okay, it's better. Doon tayo sa room. Pero pwede naman tayo makarating doon habang kinikiss mo ko, di ba? Lalong nanlaban si Cindy at hindi niya maiwasan ang mga halik nito hanggang sa bumigay na lang din siya. Maya-maya ay biglang dumating si Janelle dahilan para maitulak niya si Cindy. Hey, what's wrong? I'm sorry, hindi ko alam na nandyan kayo. Kukuha lang ako ng tubig. Di ba mas okay kung sa kwarto niyo gawin yan? Oo nga, sa kwarto nga kasi kami dapat. Tara na, Andrix, let's go na. Doon na tayo sa kwarto. No, it's not what you think, Janelle. Lasing na si Cindy. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Dadaling ko lang siya sa kwarto. Hey! Lasing nga ako pero alam ko pang ginagawa ko. Huwag ka nga mag-explain sa kanya. Sino ba siya? Ginagawa na natin to bago pa siya dumating eh. Stop it! Halika na. Dadalhin na kita sa kwarto mo. Mabilis na hinila ni Andrex si Cindy para iiwas kay Janelle. Dinala niya ito sa kwarto nito saka iniwan. Humabol pa si Cindy sa kanya pero pinagtulakan niya ito hanggang sa mabuwal sa higaan. Natigilan na si Cindy at panay ang mura nito sa kanya. Hindi na niya napansin ang babae. Dali-dali siyang tumakbo at binalikan si Janelle pero wala na ito ron. Hinagilap ito at pinagtatanong sa iba hanggang sa itinuro ni Neil kung saan nagpunta. Dali-dali niyang pinuntahan ng dalaga at nakita niya itong naupo lang sa may mini garden. Janelle? Bakit? Yung kanina kasi. Si Cindy kasi. Huwag kang mag-explain. Tama siya. Walang dahilan para mag-explain ka. Sinama mo lang ako rito para magkaroon ng mga bagong kakilala. Salamat. Ngayon alam ko na. Nakikilala ko na ang iba't ibang tao. Hindi ganun yun. Bakit ka nagkakaganyan, sir? Okay, hindi nga ako dapat mag-explain sa'yo. Secretary lang kita. Boss mo ko. Yun lang ang relasyon nating dalawa. Lasing na ako. Matulog ka na po, sir. Gusto nang umalis ni Andrex pero may nagtutulak sa kanya na huwag gawin yon. Pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil may kakaiba na siyang nararamdaman para kay Janelle. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sarili niyang halikan ng dalaga. Ilang segundo lang yung tumagal at parang huminto ang mundo niya nang makatikim siya ng malakas na sampal. Inalo ka ng isang babae. Hindi mo pa ibinigay sa kanya? Tapos kukunin mo sa akin? Magkakaibang tao, sir. Hindi ako si Cindy. Puntahan mo siya. Wala namang nagbabawal sa'yo. Dahil sa pagiging mailap mo, kaya kita nagugustuhan. Hindi ko alam kung bakit nagugustuhan na kita.
Yung nararamdaman kong ito sa'yo ngayon, hindi ko pa ito naramdaman sa kahit na sino. Oo, minahal ko si Avril dati. Pero hindi ko siya pinaglaban dahil alam kong hindi ganun kalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Nasaktan din ako nang nawala siya. Pero nakabangon ako kagad. Pero ikaw, ilang sandali pa lang tayo nagkakasama. Ganito na nararamdaman ko sa iyo eh. Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit nararamdaman ko to? Ano? Sinisisi mo ba ako? Oo, kasi pakiramdam ko, dumating na ang karma ko. Hindi naman ako ganito dati. Puro lang ako paglalaro. Pero ngayon, gusto ko nang tumino. Lasing ka lang. Siguro matulog ka na kaya, sir. Well, siguro nga. Pero bukas pagising ko at ganito pa rin ang nararamdaman ko. Totoo na ito. Mag-usap tayo bukas ah. Pagsabi noon ay iniwan niya na ang dalaga. Dumiretso siya sa banyo at itinapat sa shower ang sarili. Napapangiti siya habang iniisip ang mga sinabi niya kay Janelle. Pakiramdam niya ay nakaramdam siya ng malaking kaginhawahan sa sarili. Bumalik uli sa isip niya ang sinabi niyang bukas ay kapag ganun pa rin ang kanyang nararamdaman. Totoo nga yun. Nang sandaling yon, hanggang sa matapos siyang maligo, ay isa lang ang laman ng isip niya. Hindi ako pwedeng matulog. Ayoko. Shit. Paano kapag natulog ako at bukas wala na itong nararamdaman ko? Paano na? Gusto ko to eh. Bakit gusto ko yung nararamdaman kong ito? Bakit sa kanya pa? Sa dami ng babae, si Janelle pa. Magiging bangungot na naman ako sa buhay niya. Kagaya ni Avril, na halos isumpa lang ako dahil sa kaduwagan ko. Kaya mas pinili na lang niya na lumayo eh. Mauulit ba? Bakit ba kasi ako isinilang sa pamilyang ito na hindi ako pwedeng pumili ng gusto ko? Pag kaya natulog ako, mawawala na itong nararamdaman ko? Pwede na rin siguro para wala ng gulo. Isinubsob niya na ang sarili sa unan saka pinilit na matulog. Tanghali na siyang nagising. Paglabas niya ng silid ay sina Jones at Neil na lang ang naroon. Oh, nasaan na sila? Bakit kayo na lang? Siyempre, nagsiuwian na. Hinihintay ka lang talaga namin magising. Teka, si Janelle. Nasaan si Janelle? Umuwi na rin eh. Ano? Wala yung sasakyan ah. Siguro naman marunong siya mag-commute, no? Shit. Ako nagdala sa kanya dito. Dapat ako rin na mag-uwi sa kanya sa kanila. Huwag mo na nga masyadong pinoproblema yun. 32 years old na yun, no? Saka sabi niya, kaya daw niya umuwi. Hindi niya napinansin ang mga kaibigan. Dali-dali siyang naggayak pagkatapos umalis na para sundan si Janelle. Malayo-layo na rin ang kanyang narating at hindi niya na nakita ang dalaga. Tapos sabunot na lang siya sa ulo dahil sa inis. Dumiretso siya sa opisina at nagbabaka sakaling pumasok pa sa trabaho ang dalaga pero hindi ito dumating. Ilang araw na niya itong hinihintay pero hindi pa rin pumapasok sa trabaho. Kinokontak niya ang numerong nakalagay sa resume pero wala namang signal. Nasaan na ba siya? Nasaan na ba si Manang Angge? Manang Angge! Manang Angge! Yes po, sir. Si Janelle ba nagpasabi kung bakit hindi na siya pumapasok? Nako, hindi po, sir. Hindi ko naman ho tinatanong sa inyo dahil baka kako alam nyo ng dahilan kung bakit hindi na siya pumapasok. Di ho ba't kayo lagi ang magkasama? Tawagan mo nga. Sabi mo mag-report siya. Hindi pwedeng basta na lang niya iiwan yung trabaho niya dito. Dapat kung aalis siya, mag-resign siya na maayos. Saka, hindi pwede yung basta aalis na lang. Dapat hinintay niya yung kapalit niya bago siya umalis. Sige po, sir. Tatawagan ko na po. Sandali lang po, sir. Tatawagan ko na. Ilang minuto na rin siyang nagpipigil ng init ng ulo para hintayin ang pagbabalik ni Manang Angge. Maya-maya ay bumalik na ito. Ano? Nasaan daw siya? Sir, hindi na ho makontak ang number niya. Hindi ko rin ho alam kung anong nangyari. Wala na ho tayong magagawa. Magpapaskil na lang ho uli ako ng hiring. Hindi. Gumawa ka ng paraan para bumalik siya dito. Hindi pa kami tapos mag-usap.
Ho, may usapan ho kayo? Di ba may address dun sa resume niya? Akin na nga. Ako na pupunta dun. Ay opo sir, mabuti pa nga ho ay ganun na lang ang gawin. Kung meron naman pala kayong hindi natapos na usapan tapusin niyo ho, hindi ho ba? Yung address! Ay opo, eto po, kukunin ko na po. Pag-abot ni Manang Angge sa address ay dali-dali siyang umalis. Palabas na siya ng building nang dumating naman ang kanyang ina. Ma'am, what are you doing here? Hindi na nakaalis si Andrex dahil kinausap siya ng ina. Nabigla siya sa sinabi nito. Ang araw na ayaw niyang dumating ay mangyayari na. Sinabi ng kanyang ina na may nakita na siyang babaeng kailangan niyang pakasalan para ma-emerge sa kanilang mga negosyo. Kung ano-ano pa ang sinabi ng kanyang ina na hindi niya na pinakinggan dahil mas iniisip niya kung saan hahanapin si Janelle. Pero nagdadalawang isip na siya kung hahanapin pa ba niya ito. Nanlulong muna siya nang iwan ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang mundo. Tapos na ang maliligayang araw niya. Hindi na siya pwedeng maglaro. Matatali na ang sarili niya sa buhay na hindi naman niya gusto. Nagpunta siya sa bar ni Neil at nag-inom. Nakakailang alak ka na. Malaki ba problema mo? Oo. Si Mami, nakahanap na ng babae. Talaga? Nakita mo na? Hindi eh. Wala akong pakialam dun. Gusto kong makita si Janelle. Pero hindi ko alam kung saan siya hahanapin eh. Hindi na siya pumapasok sa trabaho mula nang umalis tayo sa resort. Talaga? Teka nga. Bakit mo naman siya hinahanap? Magaling ba magtrabaho? Mag-aral ka na lang uli ng sekretary. Bro, gusto ko siya. Oo, nandun na tayo. Magugustuhan talaga natin ng isang empleyado kapag dedicated sa trabaho. Pero sure naman akong marami pang dedicated dyan. No! Gusto ko siya! Siya lang ang gusto ko! Wala na nga pre. Anong gagawin natin? Hindi ako magpapakasal sa babaeng sinasabi ni Mami. Hahanapin ko si Janelle at papakasalan ko. Ano? Ibang gusto pala ang sinasabi mo eh. Hindi pala tungkol sa trabaho to. Naku, tama nga si Jones. Alam mo, malaki talaga ang kasalanan ni Jones sa'yo eh. Dapat talaga itinakwil na siya sa barkada eh. Kapag siya ang nagdala ng babae sa buhay mo, palagi ka na lang nasasangkot sa gulo. O paano na to? Sandali nga tatawagin ko si Jones. Tama. Tawagan mo siya at para tatlo tayo naghahanap kay Janelle. Ha? Hindi ah. Alam mo malaking problema yan. Mahirap kalabanin si tita no? Gusto mong pati kami patalsikin sa mga bahay namin? Pero gusto ko siyang makita eh. Hanapin natin si Janelle, please. Kailangan ko siya makita bago pa dumating yung babaeng sinasabi ni Mami. Ayoko magpakasal sa hindi ko gusto. Ngayon, lalaban na ako. Hindi na pwedeng ganito. Ayoko maging sunod-sunuran sa mga gusto ni Mami para lang sa business na to. Putya naman oh. Bakit kasi sa pamilyang to pa ako napunti? Oo, relax. Huwag mo nang ubusin ng alak. Iba na tama mo eh. Nang dumating si Jones, wala ring nagawa si Andrex dahil ayaw siyang tulungan ng mga kaibigan na hanapin si Janelle. Pinipilit nila na wag na lang idamay ang dalaga na ilagay sa kapahamakan. Gulong-gulo ang isip ni Andrex pero hindi niya magawang pigilan ang nararamdaman. Habang pinipilit niyang pigilan ito, lalo lang siyang nasasaktan. Isang araw, sinabihan siya ng kanyang ina na maagang umuwi ng bahay dahil inimbitahan itong mag-dinner sa kanila ang pamilya ng babaeng ipakakasal sa kanya. Ipakikilala na rin daw sa kanya ang babaeng yon. Dahil ayaw niyang umuwi, naglakad-lakad muna siya para mag-ubos ng oras. Panay ang tawag sa kanya ng ina pero hindi niya sinasagot. Hanggang pinatayan na lang niya ito ng cellphone para hindi na makatawag. Sa paglalakad niya, nahagip ng mata niya si Janelle na naglalakad. Pero hagilapin ay bigla na lang nawala. Binilisan niya ang paglakad para hanapin ito. Maya-maya ay nakita niyang bumibili ito ng dirty ice cream. Janelle? Sir,
Don't call me sir. Hindi ka na rin naman nagtatrabaho sa akin eh. Okay, Andrex. Bakit ka nandito? Bakit hindi ka na pumapasok? Hindi ka na bumalik after nung umalis tayo sa resort. Hindi ka man lang nag-resign. How dare you? Hindi ka man lang naghintay na may kapalit ka bago ka umalis. Siguro dapat mag-usap tayo dahil mukhang marami kang dapat ipaliwanag. Bakit ako magpapaliwanag? Kailangan pa ba yun? Oo, mahal ka sa akin ng lahat. Sabi ko sa iyo, di ba? Paggising ko, mag-uusap tayo. Hindi ka naman lasing nun, di ba? Kaya alam kong natatandaan mo yun. Pero ikaw, lasing ka nun. Oo, lasing ako. Kaya nga malakas ang loob ko na sabihin ang lahat ng nararamdaman ko eh. Pero sinampal mo lang ako. Tandang-tanda ko pa yun. Kaya kahit lasing ako, alam ko pa ang lahat. Ano ba ang kailangan mo? Magpapasa ba ako ng resignation letter para maklose na to? No, dadaling kita sa bahay namin. What? At bakit? Anong gagawin ko doon? Yung nararamdaman kong ito ngayon, sapat na itong gawing pananggalan ko para humarap ako kay Mami. Kahit ano pa ang gawin niya, hindi na ako natatakot. Ihaharap kita sa kanya at sasabihin kong ikaw ang pakakasalan ko at hindi ang babaeng dinala niya sa bahay. Hey! Kanina lang trabaho ang usapan tapos ngayon kasala na? Huwag mo akong idamay sa problema mo sa pamilya mo. May sarili din akong problema. Solusyonan natin na magkahiwalay ang problema natin, okay? Aalis na ako. Diyan ka na nga. No, hindi ako papayag! Hindi rin ako lalo papayag. Aba, bago ako magpakasal, gusto ko muna na ang pakakasalan ko ay long-time boyfriend ko. Saka yung hindi nakikipaghalikan kung kani-kanino. Hindi na yung mangyayari. Magbabago na ako. Tara na! Samahan mo ako. O sige, ganito na lang. Hindi kita pipilitin na pakasalan ako. Pero tulungan mo muna akong pigilan ng binabalak ng mami ko. Please. No! Tumakas nga lang din ako sa amin dahil sa problema ko tapos idadawit mo naman ako sa problema mo. Stop it, Andrex! Harapin mo ang problema mo ng mag-isa dahil ako, haharapin ko rin ang akin ng hindi ka kasama. Umuwi ka na. Hindi. Sumama ka sa akin. Kahit ngayon lang, please. I'm begging you. No! Bitiwan mo ako! Pilit niyang hinila si Janelle hanggang sa maisakay na rin niya ito sa taxi. Wala silang imikan hanggang sa makarating sa bahay. Pagkahinto ng taxi ay inaya na niyang bumaba si Janelle. Ayaw pa nitong sumama pero nagmakaawa siya hanggang sa pumayag na rin ang dalaga. Naglalakad silang papasok ng bahay na pinakikiramdaman ng paligid. Pagpasok nila ay malawak ang sala. Nakita nila ron ang kanilang pamilyang masayang nag-uusap. Napahinto ang lahat nang makita sila. Parang nakakita ng multo ang mga ito. Tiningnan pa ni Andrex ng isa-isa ang mga bisita. Lahat ay nagtaka dahil may kasama siyang babae. Kinuha niya na ang buong tapang niya para harapin ang lahat. Mom, Dad, I'm sorry. Pero matigas talaga ang ulo ko eh. Kagaya ng dati, susuwayin ko uli kayo ngayon. Hindi ako papayag sa kasalang hindi naman ang babaeng mahal ko ang nandun. Ngayon, gusto ko talagang ipakilala sa inyong babaeng gusto ko. At sa ayaw at sa gusto nyo, siya po ang pakakasalan ko. Kahit itakwil na ninyo ko at hindi pa manahan ng kahit isang barya, ayos lang. Gusto ko lang po maging masaya. Ang babaeng ito po na kasama ko, siya po ang pakakasalan ko. Nagulat si Andrex nang magpalakpakan ng mga taong naroon matapos niyang sabihin ang lahat ng yon. Takang-taka siya sa mga nangyayari. Pero mas ikinabigla niya ang sinabi ng kanyang mga magulang. Sinabi ng mga ito na paano sila hahadlang sa kagustuhan niyang yon kung ang inuwi niyang babae ay ang babaeng ipakakasal sa kanya. What? Janelle, alam mo ba ito? Hindi. Pero tumakas ako sa amin dahil ipakakasal din ako ni Mama sa lalaking hindi ko naman gusto at hindi ko pa nakikilala. Tapos dinala mo ako rito? Ibang klase ka. Ikaw ang babaeng pakakasalan ko? Sabi nila. Kung ganun, pakakasalan mo ba ako? Kagaya ng sinabi ko kanina. Susuyuin kita. Patutunayan kong nagbago na ako. Ang totoo, binago mo na ako mula nang dumating ka eh. Sobrang saya ko.
Para akong nananaginip na sana hindi na ako magising. Umalis na tayo rito. Hindi ko gusto ang ganitong gatherings. Hindi ako sanay sa mga sosyalan. Okay, kahit saan mo gustong pumunta, sasama ako. Tara na, iwanan natin sila. Magtanan na tayo. Yung usapan kanina, tutulungan kita sa problema mo. Pero hindi ko naman sinabi na pakakasal ako sa lalaking ipinagkasundo nila sa akin. Tapos na ang problema mo, kaya yung problema ko naman ang haharapin ko. Madali lang namang solusyonan ang problema mo eh. Paano? Kilalanin mo ko, di ba? Ay, nako. Malapad ang ngiti ni Andrix habang sinusundan ng naiinis na babae. Panay pa ang tingin niya sa langit habang naglalakad. Napabulong na lang siya nang hindi na siya galit sa tadhana. Kasi ibinigay niya na ang para sa kanya.